Mga kababayan, mga katambay, kamusta po ang lahat? Si Kamanong po, nagbabalik po muli sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan para po magkomento sa inyo. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Umpisahan na po natin. Ang komentuhan po natin mga tambay, nakakalungkot po. Huwag naman po sana mangyari na baka po tayo ay madamay pa. Madamay po tayo sa iringan po ng China at Taiwan at ang ating pong AFP ay pinaghahanda rin po ang ating sa Northern Luzon Command, yung ating mga kasundaluhan mga tambay, kung magkakaroon daw po ng giyera o sisiklab ang giyera sa dalawang bansa mga tambay. Nakakatakot po. Ang ating gobyerno, dinala po tayo sa kahirapan, sa korupsyon, at sa pagkakabaon na naman sa utang. Napakarami na naman po natin utang. Yan po ang naranasan po natin. Napakasakla po. Dinala na tayo sa 3 taong issue ng korupsyon, pamumulitika, tapos kahirapan sa buhay at napakalaking utang ng bansa. Ngayon, nag-aadya naman po na madadamay pa tayo sa giyera ng iba, mga tambay. Pakinggan po natin at komentuhan po natin, mga tambay. Nakakalungkot po. Pinaghahanda na ng Armed Forces of the Philippines ang Northern Luzon Command sakaling salakayin ng China ang Taiwan. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., maaring maapektuhan ang Pilipinas dahil sa presensya ng libo-libong OFW sa Taiwan. Sinabi rin niya na kasalukuyang nakararanas ang bansa ng cyber information at political warfare mula sa China. Nananawagan si Bronner sa mga sundalo at mamamayan na maging mapagmatyag dahil sa umano'y pagpasok ng China sa iba't ibang institusyon sa bansa. So, sinisingitan na tayo. The Communist China is already conducting united front works in our country. No? So, dapat aware tayo. Tayo mga sundalo, aware tayo. No? Hindi po kathang-isip yun na pinapasukan na nila, they're already infiltrating our institutions, our schools, our businesses, our churches, even our ranks in the military. No? So, kailangan nating magmatsyag. Yan po mga tambay, mga top priority po ng Tambaluslos. Nakita naman po natin, top priority po sila AFP, lalo po sa pera, sa bicameral. Top priority po sila mga tambay. Kaya po sila po ngayon ang talagang sinasabi po, na dadalhin po tayo sa ganitong sitwasyon. Wag naman po sana. Ito pa po mga tambay, ang mga problema ng bansa. Ito pa po. Tumaas sa 16.63 trillion pesos ang kabuang utang ng Pilipinas sa pagtatapos ng Pebrero ayon sa Bureau of Treasury. Mas mataas ito ng 319.26 billion pesos o 1.96% kumpara noong Enero. Lumaki ito dahil sa dagdag na pangungutang para sa mga pampublikong proyekto. Sa unang 2 buwan ng 2025, lumobo ng 589.73 billion pesos o 3.62% ang utang ng bansa, habang mas mataas ito ng 1.45 trillion pesos o 9.57% kumpara noong February 2024. Bagyang napigilan ng mas malaking pagtaas ng utang dahil sa paglakas ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bureau of Treasury, nananatiling mas mataas ang domestic debt sa 11.22 trillion pesos na siyang 67.5% ng kabuang utang ng bansa, habang ang foreign debt ay nasa 5.41 trillion pesos na bumubuo sa 32.5%. Iginit naman ni Finance Secretary Ralph Recto na kontrolado pa rin ang utang basta mas mabilis lumago ang ekonomiya ng bansa. Lumalago po ba ekonomiya ng bansa? Kung lumalago po ekonomiya ng bansa, bakit po tayo utang na utang? Ano po logic nun? Sige nga. Basta daw lumalago ang ekonomiya ng bansa. Walang problema. Ang tanong, lumalago po ba? Ito pa po, isang problema natin. Tumaas ng Ayusin ko lang po.
7.2% nagbilang ng mga pamilyang nakaranas ng gutom. Nitong Marso mula sa 21.2% noong Pebrero ayon sa Strat-based SWS survey. Tumbas ito ng 7.1 million na kabahayan sa buong bansa na pinakamataas mula noong pandemya. Ilang mamabatas naman ang tumutuligsa sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at nanawagan ng agarang solusyon sa lumalalang kagutuman. Ipinanukala nilang alisin ang VAT sa pagkain at ipatupad ang 1,200 pesos na national minimum wage upang matulungan ang mga Pilipino. Nakakahiya, no? Mas malala pa ang tagutom nung may pandemya pa tayo. Nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, may pandemya pa. Pero hindi po tayo nakaranas ng ganyan po kalalang kagutuman. Mahigit 7 milyon daw po yan. Hindi pa yan accurate. Hindi pa yan ang totoong figure. Ang sinervey po ng SWS, mga tambay. Grabe, no? Kahirapan, pagbaon sa utang, tapos meron pa nakaambang another na naman pong problema na baka po madamay tayo sa gyera. At syempre po, ang ating mga kababayan daw po na mga OFW sa Taiwan, mga tambay. Alam naman po natin na pagka po pumutok yan, damay na po ang ating bansa. Dahil po ang ating bansa po ay pinamumugaran na po ng napakarami pong base militar ng Amerikano ng ang ating bansa. Di ba? Napakarami na pong base ang USA, ang Estados Unidos sa ating bansa. Sino po ba ang kaalyado ng Taiwan pag pumutok po yan? Di po ba ang Amerika? Nasaan po ba ang mga base o mga kampo ng Amerika na meron pong mga pandigma at meron pong nakaamba sa ating bansa? Di po ba? Meron pong mga nakalagay po mga Amerikano dyan. Di po ba? Sino po unang madidisgrasya? Di po ba Pilipinas? Dahil kung meron pong depensa ang Amerika sa ating bansa, papuputukan po yan. Huwag naman po sana mangyari. Napakahirap na po ng sitwasyon ng ating bayan, mga kabayan. Baon po tayo sa utang. Baon po tayo sa kahirapan. Napakalaki na po ng paghihirap ng mga Pilipino. Taggutom. Napakamahal na magbilihin, bayarin. Walang pagtugon ng gobyerno maliban po sa ayuda na pansandalian lang, hindi po long term. At may corruption pa ang ayuda. Yan po ang mga programa ng gobyerno, mga tambay, ng 3 taon. 3 taong issue ng napakalaking malawakang korupsyon, issue ng pamumulitika, paghuhudas pa sa ating soberenya, paghuhudas pa sa ating judicial, pagtataksil sa bayan. Tapos, nakaamba pa itong papalapit na sinasabi na ang China ay nag-aalburuto na at pumapasok na rin sa ating mga teritoryo, mga kababayan. Napakalaking problema po ni Juan de la Cruz yan. Wala ka na halos pera, lagana pa ang korupsyon, kahirapan, tagutom. Sasabayan pa na may involve at madadamay ka pa sa gyera. Ano pa mangyayari sa bansa natin, mga tambay? Ano pa mangyayari sa mahihirap, sa middle class? Yung mayayaman, tatakbo lang po yan. Kung pumutok po yan, mga tambay, at madamay tayo, sigurado naman po, 100% damay tayo riyan. Pagka po yan ay pumutok, damay po ang Pilipinas dahil nga po, may mga base militar po ang Amerikano sa ating bansa. Marami po. Aatakihin po yan dahil alam naman po natin ng China ay hindi lang naman po China. May kakampi rin po yan. May mga kakampi rin pong bansang malalaki yan na sumusuporta rin po sa kanila. Katulad po ng Taiwan, may suporta po sila sa Amerika. Ganon din po ang China. May suporta po yan sa Russia. Baka hindi lang po Russia. Kasama pa mga kaalyado niya sa Middle East. Di po ba? Kaya po, sana po hindi po matuloy ito at maghunos dili po tayo rito. Malaki na po ang problema natin na kinaharap po sa West Philippine Sea o sa South China Sea. Tapos ma-involve pa ang ating bansa sa ganitong iringan. Komento ko, mga tambay, bigyan na lang po natin ng proteksyon. Bigyan natin ng proteksyon ang ating mga OFW na nasa Taiwan. At, napakahirap po kasi pasukin ito . Mapapasubo po tayo rito.
Dahil ang bansa natin ay lagi napapasubo, di po ba? Ang history kasi ng bansa natin lagi po nadadamay. Yung away ng iba, pero ang bansa natin ang nadidisgrasya, bansa natin ang nasisira, bansa natin ang nadudurog, at mga kababayan natin mga Pilipino ang namamatay. Di po ba? Katulad po niyan. Pag sumiklab po yan, mga Pilipino po ang masasawi. Hindi naman po ang mga mamamayan ng mga Amerikano masasawi dyan eh. Mga Pilipino dahil una-una malayo sila. Di po ba? Nasa western sila. Napakalayo po ng Amerika sa Pilipinas. Sino po unang magsasakripisyo? Magbubuwis ng buhay sa tingin nyo? Di po ba Pilipino? Dahil nasa Pilipinas po ang base militar nila. Napakalapit po ng Taiwan sa Pilipinas. Missile po ang labanan ng giyera ngayon. Hindi na po mano-mano, hindi na po sa ground ang labanan po ngayon. Hindi na po combating. Di ba? Missile na po ang mga giyera po ngayon. At ano naman po ipanlalaban natin diyan, mga kabayan? Mga manpower? Hindi na nga manpower ang giyera ngayon eh. Kahit sabihin mo paghandain mo na paghandain at may depensa ang ating bansa, wala rin naman po magagawa ang ating mga kasundaluhan. Mauubos lang po sila. Dahil po ang giyera ngayon ay missile na. Di ba? Sana naman, meron tayong presidente na bangag. Wag naman sanang magpahunos-hunos dili. Di ba? Dahil nga po nung panahon ni dating Pangulong Duterte, napakaganda po ng polisiya niya. Wala tayong kaaway. Kaibigan natin lahat. Di ba? Kaya nga napakaganda po ng programa. Napakarami pong nagawang proyekto. Dahil nga wala kang kaaway. Wala kang favoritism. Kaibigan mo lahat. Pero sa panahon po natin ngayon, mukha po yatang may kaaway na ang bansa natin. Yung kaaway po yata ng Estados Unidos ay kaaway na rin po yata ng Pilipinas. Ganyan po yata ang mangyayari sa atin. Mukhang isusubo tayo ng Pangulo sa napakatinding problema na sasapitin ng ating bansa. Ibabalik na naman po tayo sa napakahirap na sitwasyon ng bansa. Giyera. Dahil naranasan po ng Pilipinas yan napakatagal na panahon na po. Di ba? Panahon pa po ng Espanya, Amerika, ng Hapon. Di ba? Ang ating mga ninuno ang mga nagsakripisyo. Ngayon sa henerasyon natin, gusto ba nating matulad ang ating bansa sa Ukraine na mas mayaman, di hamak sa ating bansa, pero ngayon ay naghihirap at humihingi ng suporta sa mga mayayamang bansa katulad ng Estados Unidos na sana ay hindi po nila ranasin nun. Hindi po sana nila danasin yung ganong sitwasyon. Kaya lang, masyado rin po yatang matapang ang presidente ng Ukraine. Hindi niya kayang makipagyera pero pumasok siya na hindi naman po nakaprepare dahil ang kalaban niya ay malakas. Katulad po natin, nakikipag-iringan po tayo sa kapitbahay natin China. Komento ko po, hindi naman natin kaya. Hindi ba dapat sa diplomasya natin daanin? Huwag natin tigilan na ayusin sa diplomasya, sa salita, sa usapan, dahil hindi naman natin kaya. Di ba? Tapos ngayon, sasabihin natin, kaya natin. Sasabihin natin, kaya natin dahil nandiyan ang Amerika. Nangyari na nga Meron na nga tayong pattern. Di ba? Sinuportahan ng Amerika ang Ukraine. Ano nangyari sa Ukraine? Hanggang ngayon, hindi tapos ang giyera. Gusto ba natin matulad tayo na mas malaki at dihamak mayaman pa sa atin ang Ukraine? Nagkakaproblema sila hanggang ngayon. How many years na? Taon. Wag naman sana mga tama. Isama po natin sa mga dalangin na wag naman sana humantong sa pinakamapait at pinakamakasaklap at pinakamadugo na mararanasin po natin sa ating bansa. Dinala na po tayo sa kahirapan, dinala na po tayo sa pagkakabaon sa utang, dinala na po tayo sa napakaraming issue ng korupsyon na walang investigasyon at dito pa sa pamumulitika, dinala tayo sa 3 taong pamumulitika. Ano pa mga kababayan? Ibang klase po ito. Ito po ang pinakamasaklap na wag naman po sana mangyari.
Iba po ito, buhay po ito eh. Buhay po ng mga Pilipino nakasaalang-alang po rito. Buhay din po ng mga kasundaluhang Pilipino na wala pong kalaban-laban. Wala pong kalaban-laban ang bansa natin pag nadamay dito. Dahil damay na po tayo rito eh. Kahit ano po ang gawin natin, kahit po ano masabihin natin, madadamay at madadamay tayo. Dahil alam po ng Russia at China na talagang kadikit po ngayon ng Pangulong Marcos ang Amerika. Talagang humihimod po ang binagoong Pilipinas ay nakahimod po sa bansang Amerika. Nakahimod po sa mga wet po. Himod na himod po, mga tambay. Ang masaklap, hindi naman tayo tutugunan ng 100%. Kung matuloy po yan, hindi naman tayo makakaasa eh. Dahil nangyari na po sa Ukraine. Hindi po natulungan ng 100%. Di ba? Kahit sabihin mo na mga kaalyado nila na nasa Western, nasa Europa, hindi pa rin natugunan ng 100% ang Ukraine. Tayo pa, na mahirap na bansa, baliwala tayo sa kanila, baliwala tayo sa mga puti. Di po ba? Sino ba tayo para protektahan nila? Di po ba? Kaya dapat ang Pangulo, kuligligin po ito ng taong bayan. Kuligligin po natin ito na huwag natin panghimasukan ito hanggat maaari. Kung madamay man tayo rito, no? Kung madamay man tayo rito, kailangan po natin protektahan ang ating bansa. Huwag na po tayong makisawsaw. Huwag na po tayong gumamit ng dahas o gumantiman ang ating mga kasundaluhan o gumantiman ng putok ang ating bansa. Yan ang nakikita po natin dyan eh. Pagka yan po inatuloy, wag naman po matuloy. Napakahirap na po ng ating bayan. Napakarami pong Pilipino. Mahigit 100 milyon po ang ating mga kababayan. Tayo po. Mahigit 100 milyon na po ang Pilipino na ilalagay mo sa alanganin. Hindi mo nga natugunan ang problema ng bansa. Hindi mo nga natugunan sa iyong panunungkulan. Tapos, dadalhin mo pa sa ganitong sitwasyon. Hanggat maaari nga, dapat iwasan mo yan. Iwasan mo yan hanggat maaari dahil hindi mo naman kaya yan. At hindi yan ang solusyon ng problema ng bansa. Never naging solusyon ang gyera. Ang gyera hindi solusyon. Mauubos ang lahi mo riyan. Mauubos ang asset mo dyan. Magkakabaon-baon ka lalo sa kahirapan dyan at sa pagkakautang. At ang napakamalas at napakasakit na mangyayari, napakasaklap, pagka tinalo ka pa. Alam naman po natin, pag natatalo ang bansa, ay nakukubkob ng nananalong bansa. Di po ba ganon? Ay nako, anong klaseng administrasyon meron tayo ngayong mga tambay? Nakakalungkot lang po. Anong klaseng administrasyon meron ang ating bansa? Anong klase? 3 taon, kahirapan, korupsyon, binaon tayo sa pagkakautang na wala naman tayo nakitang malalaking proyekto. Tapos ngayon, ito pa. Away ng may away. Papasukin ng ang base militar ng puti. Kaya sa bandang huli, ang kawawa, Pilipinas. Kaya mga kababayan, maano po tayo, isama po natin ito sa dasal na wag naman po sana mangyari sa ating bansa ang dinadanas po ngayon ng katulad po ng Israel at Ukraine at marami pang bansa sa Middle East na nakakaranas po ng talagang napakabigat at napakasakit at nakakarumal-dumal na pangyayari sa kanilang bansa at napakarami pong namamatay sa mga ganyan. Marami pong namamatay. Sana po hindi po danasin ito. At sana po hindi matuloy. Sana po ipanalangin po natin hindi matuloy ang iringan ng Taiwan. Yan po ang napakabigat po. Pagka yan po inatuloy ang iringan at mangyari po na pumutok po yan, talagang damay po tayo dyan eh. Ang talagang mangyayari lang po dyan
hindi po matuloy. Sana, isama po natin sa dasal na hindi matuloy, mga kababayan. Kawawa po ang ating mga kababayan, kawawa po tayo, kawawa po ang ating henerasyon, at kawawa po ang ating bansa. Napakahirap na ng ating bansa sa kalagayan ng binagoong Pilipinas, mga tambay. At hindi naman po magpapakamatay yung mga yan. Hindi po magpapakamatay yung mga politiko natin. Hindi. Ang mga politiko po natin ay mga traidor, mga balimbing. Una po nila isesave ang pamilya nila. Karamihan po dyan, may mga bahay po sa ibang bansa yan. Lilipad po yan, may mga eroplano po yan. May mga private plane po yan. Napakadali po para po magsalita. Lalo-lalo po ang Pangulong Marcos. Sa tingin nyo, may ipagpatayan yan? Ang pamilya niya? Sa tingin nyo, hahawak na armas ang pamilya niyan? Malabo sa sabaw ng pusit yan. Tatakbo yan, tatakas yan. Lalo-lalo po ang mayayaman, mga bilyonaryo sa atin, tatakas po lahat yan pagka pumutok po yan. Huwag naman po sana. Mauubos po ang mayayaman sa ating bansa. Ang mga politiko, mauubos yan. Pati mga pamilya nila, maglalayasan yan. Isesave nila yan. Ang maiiwan sa ating bansa, mga mahihirap, middle class, at mga militar, mga sundalo. Nga mga kababayan. You know? Ang dapat ipadala dyan, yan. Dyan ibuhos ang tapang ng mga salot ng bayan. Yan. Yan, ipadala nyo dyan. Ipadala na dyan ang mga adik. At ipadala na dyan ang NPA. Yan, isugod dyan. Yung tapang na NPA na ginagawa sa ating bansa more than 50 years na dapat sila yung nasa ICC dahil sila yung gumagawa ng crimes against humanity, ang mga NPA. Dapat sila ang tinutugis ng ICC, ang NPA, crimes against humanity, more than 50 years. Isang damukal na po pinatay niyan. Yan, ang dalin dapat yan. Isama po yan, dyan. Ipadala po lahat yan, mga NPA, sa mga adik, sa mga kriminal. Yan, ipadala po yan sa Taiwan. Sila po ang dapat na idala dyan, padala. Yang grupo po na NPA. Suggestion lang po ni Kamanong. Yan po ang mga matitinding problema ng bansa. Salot Komento ko po, mga salot po. Yan po talagang gumagawa ng crimes against humanity. Mga NPA. Dahil more than 50 years na, Pilipino pinapatay niyan. Pilipino. Now, hindi naman po mga kriminal ang tinotodas niyan. Ganyan po katindi yan. Pero, wala naman po tayo naririnig sa ICC dyan. Lalo, wala po tayo naririnig sa human rights. Ganyan po katindi yan. Ibang klase po. Kaya po ang mga Pilipino nag-iisip na Ang human rights po ba natin ay NPA din o kakaliwa? Ganun lang po yun, di ba? Sama po natin sa panalangin mga tambay na huwag po sanang matuloy yung iringan na yan. Lalo-lalo po ang China at Taiwan. Magkakaproblema po ang ating bansa, mga kababayan. Sama po natin. Hindi po natin kailangan na tayo po ay ma-involve dyan. At ang kailangan po natin ay masolusyonan po ang kahirapan. Kahirapan at lalo-lalo ang tagutom. You know? Pagka ganyan po ang solusyon ng ating bansa, talagang dapat nang palitan. Dapat nang ma-impeach. Dapat na po talagang ma-impeach ang Pangulo pagka ganyan po ang mga solusyon sa problema ng bansa, mga kababayan. Kaya lang sa panahon ngayon, sino naman na mag-i-impeach sa kanya? Sino mag-i-impeach? Kontrolado po nila lahat ngayon, Kongreso, Kamara. Sige nga. Wala na po, di ba? Bago po tayo magtapos, shoutout po muna sa mga kababayan natin. Maraming salamat po sa mga biyaya po na pinagkakaloob nyo po, mga kababayan. Thank you po. Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Kingston 123 ng Hong Kong, Jake Yahut 4531, Jasmine Channel, Telma Pasawa, Dan Rivero ng Anchorage, Alaska, Bon Rosales ng France, John Sarip ng Amsterdam, Holland, Chona Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta ng Korea, Lopez Ibina ng Saitama, Japan, Librado Reyes ng California, USA, Danilo Basan Jr. ng Jubail, Saudi Arabia,
Roberto Papa, United Kingdom. 29, Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, Donaldson Paras ng Canada, LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Neshrin, Kingdom of Saudi Arabia, Richard Macelones, Dennis Velasco, Ani PH Vlog Official, Richard Macelon ng Davao City, Roberto Papa ng Blackpool, United Kingdom, Pedro Roque ng Ontario, Canada, Feliciana Vergara ng Los Angeles, California, Analisa Besorillo ng Saudi Arabia, Mel Caserna ng Israel, Veneracion Seblos, Sandy Donan ng Osaka, Japan, Just Got Lucky ng Houston, Texas, Ruth Perdos, Kuwait, Zenaida Garcia from Italy, at Sean Nico ng Saitama, Japan, Dorina Villa ng Brussels, Belgium, Olivia Edito ng Honolulu, Hawaii, at Danilo Onyate. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasuluk-sulukan po nating bansa. Ingat po mga kababayan, at samahan po natin sa dasal na hindi po matuloy ang iringan po ng China at Taiwan. At ganun din po mga tambay, shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasuluk-sulukan po ng mundo na may Pilipino, may OFW. Shoutout po, mabuhay po kayo, ingatan nawa po ang ating mga bayani, mga kababayan. At syempre po, sama rin po natin sa panalangin ng dating Pangulong Duterte, ang kanya pong kalusugan, at makabalik po sa ating bansa ng mapayapa sa lalong mabilis. Sama po natin sa dalangin na maingatan po at mabigyan po siya ng mahabang buhay at makasama po natin sa ating bansa. At thank you rin po sa mga nakakagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kabayan. Thank you po. Sa muli po, paalam. Bye-bye.